Ako personally, in favor ako doon na magkaroon tayo ng settlement kung sino talaga may mandate ang tao sa multinational. Pero regarding sa order, implementation, ang DSUS ang mag-i-implement kung anong desisyon ng korte tungkol dyan. Ang DHSUD, sila po ang magpapa-eleksyon, hindi po si Mr. Gakutan na sinasaad dun sa sulat na inisyu ng DHSUD noong March 1. So yung pang tinututulan ng mga homeowner dito at inapila na rin namin kay Secretary Acosar, bakit si Mr. Gakutan ang magpapa-eleksyon, siya pa rin ang kukumbin ng COMELEC, samantalang permanently disqualified na sila. At the same time, hindi na nga rin sila pwedeng yung ini-invoke nila, na hold over sila, sobra na po ng 2 taon yun kasi 29 board po sila eh. So, sundin na lang po natin yung utos ng korte ng HAC na magpa-eleksyon ng DHSUD dito sa kung sino mamumuno dito sa papasok na taon. Wala pa kami pong tutol doon. Gusto nga namin magka-eleksyon talaga para matuldo ka na po yung gulo namin dito. Medyo masyado na pong magulo rito. Wala na pong katahimikan ng mga homeowner dito dahil sa panggugulo ni Arnel Gakutan. Okay, so ako personally in favor ako doon na magkaroon tayo ng settlement kung sino talaga may mandate ang tao sa multinational. Pero katulad din niya, sasabihin ko sa inyo, under ng DSUD yan for the proper procedure and implementation pag merong konting conflict between two homeowners on a particular association. Okay? Pero kailan po ba nagsimula yung ganitong sitwasyon na medyo hindi maganda yung... Nung March 1 po, doon na po nagsimula kasi yung current na sitwasyon na unstable na naman na March 1, nung linabas po nga ng DHSUD yung sulat na ina-appoint si Mr. Gakutan na siya na ang presidente at siya rin ang magpapa-eleksyon at siya rin ang gagawa ng COMELEC, magko-compose ng COMELEC members. So medyo sa paningin namin, medyo unlawful yun, anomalous, contrary doon sa order ng HAC. So, against the law po yun. Actually, that is an internal affair between the Multinational Homeowners Association. Ang proper agency dyan, yung ating DSUD. Oo, yan yung dati kasi before, bago na-establish yung Department of Housing, yung ating HLURD. Lahat ng mga problema pagdating sa mga homeowners, may particular national government agency in charge yan, which is the DSUD, merong arbitration. Ang trabaho lang ng city natin, to our leadership of our mayor, pa-implement kung yung order. Kung implement lang ng ating order, tayo ay mag-guide doon, pero mag-i-implement yung sheriff nila. Yun, ang kailangan concern ng city, yung peace and order situation lang. Yun ang concern ng city at binigyan ng instruction ng ating mayor na kailangan yung peace and order maayos doon. Nagkaroon na naman ng parang uneasiness yung mga homeowner, nagpuntahan na naman dito. Kasi supposed to be, inaantay na lang namin yung election na i-conduct ng DHSUD. Instead na pumunta yung DHSUD rito, parang yung letter po natanggap namin na si Gakutan na presidente uli, na siya magpapa-eleksyon. Pero regarding sa order, implementation, ang DSUS ang mag-i-implement kung anong desisyon ng korte tungkol dyan. Nangyari po, paglabas nung March 1 letter, basically letter po na address kay Mr. Gakutan, ang ginawa ng local government na pinirma ni Attorney Bolter, yung city administrator, nire-recognize po siya as the president na current ngayon because of that letter na galing sa DHSUD na kung saan sinasabi si Gakutan na ang presidente rito at siya mag-conduct ng eleksyon. Dapat DHSUD po base sa order ng HAC. Ang DSUS ang mag-i-implement kung anong desisyon ng korte tungkol dyan. Talaga pwede siya. Hindi na siya official at perpetually disqualified nga po siya eh.
po.